Ang karugtong ng kwento. Hindi na paghandaan ni Dale ang kilos ni Anne. "Bitiwan mo ako!" Singhal ng dalaga, saka buong lakas na tinadyakan ang paa ni Dale. At nung nakawala ay tinuhod pa niya at tinamaan ang harapan nito na naging sanhi ng pamimilipit sa sakit. "Habulin niyo!" Utos nito sa mga kasamahan sa kabila ng sakit na nararamdaman sa pagkalalaki nito. "Ann!" Sigaw ni Marcus. Saka mabilis na tinagbo ang dalaga at agad humarang dito patalikod. Sa sumunod na mga sandali, umalingaw-ngaw ang putok ng baril sa buong resort. Naging alerto na rin ang mga NBI at mga kaibigan ni Edmund upang hindi na makatagbo pa si Dale at ang mga kasamahan nitong armado. Kaagad din dinaluhan ni Nigel sina Ann at Marcus. "Kuya," sambit ni Grayson. "Marcus," bigkas ni Ann. Hindi niya kaya na buhatin ang nobyo dahil sa pagkakagapos pa rin ng mga kamay niya, kaya tuluyang napahiga sa buhanginan. Kinalagan agad ni Jel ang mga kamay ni Ann paglapit. "Babe, wake up. Please, wake up. Please open your eyes. Marcus!" Garalgal na ang boses ng dalaga at sinabayan ng pagtapik sa pisngi ng nobyo. Nagmulat naman ng mga mata ang binata. "You're safe." Mahinang sambit ni Marcus bago muling pumikit at tuluyan ng nawalan ng malay. "No! Marcus, wake up! Papa! We need an ambulance!" Natataranta na sigaw ni Ann. "They are coming, baby," tugon ni Mr. Arellano sa kalumapit sa kanila. "Kuya, wake up!" Sunod namang wika ni Grayson na naluluhan na rin. Niyog-yog ang balikat ni Marcus. "Don't do that, Sir Grayson. Baka lumakas ang pagdurugo ng tama niya," saad ni Ann sa kapatid ni Marcus. Hindi naman nagtagal ay dumating ang mga tauhan ng ambulansya, dalang stretcher. Binuhat ng mga ito ang dugoang si Marcus. Sinakay nila ng nakadapa para malapatan ng first aid. Inalalayan naman ni Nigel at Ashley si Ann palabas ng resort na yun. Sumakay na sila sa ambulansya kung saan sinakay si Marcus. "Stay beside him, baby. Kami nang bahalang magsampa ng kaso kay Dale," saad ni Mr. Arellano kay Ann. Tumango na lang ang dalaga sa kaniyakap ang ama bago sumakay sa ambulansya. Maya-maya ay pinaharurot na ng driver ang ambulansya. "Kuya, bilisan mo pa po, please," pagsusumamo ni Ann sa driver. Mama, bilis na po tayo," tugon ng driver. "Marcus, don't go please. Malapit na tayo," baling ni Ann sa walang malay na nobyo. Hindi makapagsalita si Nigel at Ashley dahil hindi rin nila lubos akalain na ganito ang masasaksihan nila. Hanggang sa ospital ay hindi mapatid ang luha ni Ann. Nangangatog ang tuhod at nanginginig ang mga kamay. Naalala tuloy niya ang kanyang ina. Kaagad pinasok sa emergency room si Marcus. Walang nagawa si Ann kundi maiwan sa labas dahil hindi naman pwedeng sumama sa loob. Nayakap na lang ni Nigel at Ashley ang kaibigan. Nang tuluyan nang nagsara ang pinto ng emergency room ay inakay si Ann ng dalawang kaibigan. "Let's pray for him, Ann," saad ni Jel. "Hindi niya ako pwedeng iwan. Hindi siya pwedeng mawala," tura ni Ann na patuloy sa paghigbi. "Kakausapin natin si God, okay?" saad naman ni Ashley. "I'm sure makikinig naman siya sa atin," dugtong pa nito. Nagpasya silang pumunta sa mini chapel ng ospital. Luhaan ng lumuhod si Ann. "Lord, ngayon lang po ako hihiling ng ganito. Sana po ay pagbigyan mo ko. Huwag mo naman munang kukunin sa akin si Marcus. I need him. Gusto ko pa siyang makasama para maiparamdam ko kung gaano ko siya kamahal. Kahit ano pa man ang nakaraan niya at kung anong pinagmulan niya.
Tanggap ko siya ng buong buo. Please, Lord, spare him. Patuloy sa pagtangis si Anne habang sinasambit ang panalangin. Nagtagal siya sa ganoong ayos at walang ibang hiling kundi ang kaligtasan ni Marcus. Anne, halika na. Bumalik na tayo sa emergency room. Yaya ni Jel sa kaibigan. Tumayo naman si Anne. Pakiramdam niya ay para siyang isang kandila na nauupos. Hinang-hina na siya at bahagya ng masakit ang ulo niya. Pero isinasawalang bahala niya yun dahil ayaw niyang iwanan si Marcus doon. Halos 3 oras ang nakalipas bago lumabas ang doktor na umasikaso kay Marcus. Doc, how is she? Agad na tanong ni Anne. He's unconscious right now. Also, he's in need of 1000 cc blood type AB. For now, I prefer him to be in the ICU for further observations. Although the operation is successful, but his vital signs are weak. Paliwanag ng doktor. Doc, do everything. Hindi siya pwedeng mawala. Pagsusumamol ng dalaga. I can be a blood donor. Dugtong pa ni Anne. Miss, I can't promise. He needs to respond within 24 hours. Also, we have enough blood for him in the blood bank. So you have nothing to worry about. But for now, keep on praying for his recovery. Turan ng doktor. I thought the operation was successful, Doc. Naguguluhang tanong ni Anne. Yes, but he's not responsive. Mahinang-mahina ang vital signs niya. Ipapalipat ko siya sa ICU. Tugon ng doktor. Napahawak sa kanyang noo si Anne. This is my fault. Paninisi nito sa sarili. Niyakap ni Jel si Anne. Shh, wala kang kasalanan. Pag-alo nito sa kaibigan. Sir Marcus is brave. He will survive. Saad naman ni Ashley. Ash is right, Anne. Let's just keep on praying. Magtiwala ka lang. Turan ulit ni Jel. Saka hinagod ang likod ni Anne upang pakalmahin. Makalipas ang ilang minuto, ay nailipat na sa ICU si Marcus. Maya-maya ay dumating sina Edmond at Grayson. How is she? Tanong ni Edmond kay Anne. She's unconscious. Mahinang tugon ni Anne. I need to talk to his doctor. Saad ulit ni Edmond. Eksakto namang lumabas ang doktor mula sa ICU. Doc, how is my brother's condition? Tanong ni Edmond. We performed lab tests on his blood, sir. Hindi ito ang unang pagkakataon na may ganitong kaso. Did he poison himself? O may pinainom sa kanyang lason? Turan ng doktor. You're right, Doc. Before the shooting incident, galing kami sa swimming competition. He drank from the contaminated water of the pool. It was too late before we learned about it. Paliwanag ni Edmond. So far, wala pang pagbabago sa kondisyon niya. You need to be prepared sa maaring mangyari. Makahulugang turan ng doktor. What do you mean, Doc? Sabat ni Grayson. Mababanaag ang pag-aalala sa boses nito. Sir, masama ang tama ng bala sa likod ng pasyente. May naapektuhan sa spinal cord niya. I still can't say if he's in coma. Nasa ilalim pa siya ng anesthesia. Paliwanag muli ng doktor. Gaano kalaki ang chance na mabuhay ang kapatid ko, Doc? Nag-aalala ng tanong ni Edmond. I still can't say. Hintayin na lang natin kung magigising siya within 24 hours. O kahit lumakas man lang ang vital signs niya. For now, all I can say is to pray for him. Nothing is more powerful than prayer. Saad ng doktor saka nagpaalam.
Tumango si Edmond nang nagpaalam ang doktor. "Thank you, Doc," sambit nito. Kinausap ni Edmond si Grayson pag alis ng doktor. "Ikaw nang bahala sa kanila. Uuwi ako para ipalam ang nangyari kila Dad," wika ni Edmond sa kapatid. "Sige kuya, ako munang bahala sa kanila," tugon ni Grayson. "Ann, magpakatatag ka lang. He will fight for you, okay?" Baling din ni Edmond kay Ann. Tumango lamang si Ann dahil paos na at halos hindi na makakita dahil sa pumumugto ng mga mata. Iniwan sila ni Edmond sa ospital. "Sir Grayson, baka po pwedeng bilhan mo kami ng damit at undies." Walang bikig sa lalamunang turan ni Jel. "Ayoko nga, pagkamalan pa akong bakla." Mabilis na tanggi nito. "Isama mo si Ash," saad ni Jel, saka dumukot ng pera sa bag nito. "Ako nang bahala. Tara Ash, kukuha na rin muna ako ng matutulugan ninyo sa malapit na hotel." Yakag ni Grayson kay Ashley. "Pero, sir, nakakahiya naman," saad ni Jel. "Wag na, dati ka nang walang hiya," biro ng binata. Sa kabila ng kaba, takot at pag-aalala, ay nakuha pa rin nilang ngumiti, maliban lang kay Ann. "Sir, wag mo nang ipagsigawan," bulong ni Jel. "Diyan ka na nga, bantayan mo sila ha," bili ni Grayson dito. Tumango na lang si Jel. Makalipas ang isang oras, ay dumating si Mr. Arellano kasama si Breeze. Agad yumakap si Ann sa kanyang ama at muling humagulhol. Mr. Arellano doesn't know what to say, kaya niyakap na lang din ng mahigpit ang dalaga. "Kumusta si Marcus?" tanong ni Breeze kay Jel. "Critical po, sir. Tapos itong si Ann naman, sinisisi ang sarili sa nangyari," tugon ni Jel. "Miss Arellano, hindi mo kailangang sisihan ang sarili mo. Walang may gusto sa nangyari," saad ni Breeze. "Kung hindi po dahil sa akin, hindi po mangyayari kay Marcus ito," turan ni Ann habang hilam pa rin ng luha ang mga mata. "Iha, mabuti pa sumama ka muna sa akin. Uuwi muna tayo ha. Kailangan mong magpahinga." Malumanay na wika ni Mr. Arellano sa dalaga. Matapos bahagyang ilayo ang sarili rito upang makausap. Umiling si Ann. "Dito lang ako pa. I don't wanna leave him. Gusto ko paggising niya, ako ang una niyang makikita." Tutol ng dalaga. Nagkatinginan sina Breeze at Mr. Arellano. "Okay, ako na lang ang uuwi at kukuha ako ng gamit mo ha. Tatawagan ko na lang si Berna na ihandang mangkukunin ko," tura ni Mr. Arellano. Alam nito na kahit anong sabihin sa dalaga ay hindi mapipilit na sumama muna. "Sa susunod na araw pa tayo maaring magsampa ng kaso dahil weekend ngayon. Pero huwag na kayong mag-alala dahil nasa kustodiya namin si Dale at sisiguraduhin ko there will be no bail for him," turan ulit ni Breeze. Tumango na lang si Ann dahil pakiramdam niya'y tuyo na ang lalamunan niya dahil sa kakaiyak. Maya-maya ay nagpaalam na si Mr. Arellano at si Breeze. Inakay ulit ni Jel si Ann at iginaya sa puan na nasa gilid. "Bakla, tama na. Sa tingin mo matutuwa si Sir Marcus kung paggising niya ganyan ang itsura mo?" turan ni Jel habang hinahagod ang likod ni Ann. "Hindi ko kasi alam kung anong gagawin ko. Paano kung magalit sa akin ang tatay niya? Paano kung ako talaga ang sisisihin nila?" "Siya nga, kilala namin si Don Falcon. Oo, babaero yun. Pero hindi makitid ang utak. Kaya tama ka na sa kakaiyak na yan. Inhale, exhale," saad ni Jel. "Alam mo, mabuti pa pumunta muna tayo sa pantry para makainom at makakain ka, tayo pala.
Gutom na ako eh. Dugtong pa nito. Hintayin na lang natin sina Ashley. Bakla, di natin sure kung anong oras babalik ang dalawang yun. Kaya halika na. Pamimilit ni Jel. Wala nang nagawa si Anne, kundi ang sumama na lang sa kaibigan. Ito, isuot mo. Sabi ulit nito, saka binigay ang shades kay Anne. Kulang na lang sa atin tungkod at lata. Biro ni Jel habang naglalakad sila. Grabe ka sa akin. Joke lang, ano ka ba? Siyempre, ayoko naman na uncomfortable ka. Kaya mas okay na suot ang shades. Turan ni Jel. Puntong hininga ang isinagot ni Anne. Lumipas ang ilang oras. Oh, bakit ngayon lang kayo? Usisa ni Jel kay Ashley. Lu, bakit madali bang mamili ng gamit? Tapos, hindi lang naman sa Manilang may traffic, oy. Tugon ni Ashley. Lu, nagtatanong lang ako. Dami mo ng depensa. Natatawang turan ni Jel. Girls, may nakuha na akong room para sa inyo. Alam na ni Ashley. Singit ni Grayson. Nag-hotel na kayo? Bulalas ni Jel. Bruha, mukha bang nakapag-hotel na itong itsura ko, ha? Amoy tambutso pa? Tugon ni Ashley na mahinang tinapik sa balikat si Jel. Guys, that's enough. Let's go. Nang makapag-refresh na kayo. Dahil para na kayong mga inihaw na pusit. Saway ni Grayson sa dalawa. Bago umalis ang apat ay mahigpit na pinagbilin sa mga nurse si Marcus. Dahil nasa ICU pa ay wala silang matutulugan doon. Sigurado ka ba na sasama ka sa amin, Sir Grayson? Baka kung anong isipin ng mga makakita sa atin. Turan ni Jel. Sasama lang ako sa inyo papunta roon. But I'm going to stay in another room. Tugon ni Grayson. Okay. Nasabi na lang ni Jel. Makalipas ang ilang minuto ay nasa parking area na sila ng hotel. Bakla, ayos ka lang? Tanong ni Jel kay Anne bago umibis ng sasakyan. Tango lang ang isinagot ni Anne saka bumaba. Makaligtas kaya si Marcus sa hamon ng buhay? Abangan ang karugtong.